Ganyan ang trato ng tao sa'yo. Salamin at yung dati namin ginagawa sa iba't ibang lugar at nakakatuwa naman na makita na marami naman kaming natulungan doon sa medical mission, which I suppose is the point of the whole thing. Dumaan ako sa Supreme Court ng gabi ng 28 dahil yung ating mga kaibigan ay pilit na gumawa ng vigil. Dahil 29, kung maalala ninyo, June 29 was the date that I filed my electoral protest in 2016. Kaya sabi nila, dapat mag-vigil tayo dahil magdadalawang taon na. At kaya naman, pinuntahan ko sila at huling nagpasalamat. Sa inyo muli at tayo ay nandito at nag-vigil tayo para sa second year ng protesta. Tayo ay hindi natin iiwanan itong laban na ito at hindi natin bibitiwan itong protestang ito nang malaman ng lahat kung ano ba ang talagang nangyari sa nakarang halalan. Nakakalungkot lang na umabot na tayo sa 2 taon at sana hindi na umabot ng mas matagal pa bago malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari sa nakarang halalan, kung sino ang nanalo bilang vice-presidente, kung ano ang naging problema, kung nagkadayaan ba, at sino ang may pananagutan kung sakali man mapakita na ganyan ang nangyari, na ginalaw ang resulta ng eleksyon at hindi Sa aming pagsasalamat sa inyong lahat, sa inyong tuluyang pagsuporta, tuluyang pagmahal at tuluyang pagbantay dito sa ating pinaglalaba para sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. some people might know,
Sultan Kudarat has a very large Ilocano population, and it was very, very interesting to walk around. Parang ang biro ko nga sa kanila, sabi ko parang hindi ako umalis. Parang umuwi ako ng Ilocos Norte dahil ang naririnig ko puro Ilocano. Every time I come here, mas marami na tayo. Makamahalata na tayo that we are trying to take over the province. Kami, nung nangangampanya kami noon, considered namin Sultan Kudarat, sabi ko parang Ilocano province yan. Kaya't at saka yung maraming leader na Ilocano na. Pero it started off as an Ilonggo province. Pero as usual na mga Ilocano hindi mapigilan ang sarili kung saan nakakarating, saan napapadpad para lang maghanap ng trabaho. I was able to attend 2 mass oath takings of barangay officials. Because I'm able to attend these very important events and to highlight the importance, especially ang pinaalala ko doon sa mga barangay officials, huwag yung iniisip na barangay ay ang pinakamaliit, hindi kayo importante. Pinapaalala ko sa kanya, kung wala ang mga barangay official, kahit na napakagaling ng Pangulo, kahit napakagaling ng mga senador, kahit napakagaling lahat ng congressman, ng governor, at maraming ginagawa para sa tao, kung wala ang mga barangay officials na mag-deliver ng serbisyong yan, parang wala ring nararamdaman yung taong bayan. Kaya ganun kahalaga, ganun kaimportante ang ating mga barangay officials. Kuminsan kami, nag-governor, nag-congressman, nag-senador, ang kasama namin, ang kausap namin, yung aming kapwa-politiko rin. Kung congressman ka, yung mga congressman ang kausap mo. Kung senador ka, senador ang kausap mo. Pero ang mga barangay official, araw-araw bumababa at nakikita ng tao at sila ang humaharap sa taong bayan. Sa kanila, na bukod sa kanilang katungkulan bilang barangay official na nagdadala ng serbisyo ng pamahalaan sa tao, sila ay ang representative ng mga kabataan. Ang pagbago ng mundo ay napakabilis at ang mabilis na makaunawa sa mga bagong teknolohiya, sa mga bagong sistema, sa mga bagong gawain ay ang mga kabataan. At ang kabataan ay may sariling mga issue na hindi masyadong naiisip ng mga mas nakakatanda sa mga bata dahil hindi nila nararanasan. Sa mga issue tungkol sa eskwelahan, tungkol sa bullying, tungkol sa mga ganyang klaseng bagay. Isa sa mga katungkulan ng mga kabataan ay turuan yung mga mas matatanda kung ano ba talaga ang ibig sabihin